Hello, i-flex ko lang ang ating pa-free bag sa mga subscribers ko po na mag-support ako sa YouTube channel ko. Magkakaroon po tayo ng mga random giveaway po. So, please subscribe to my channel. Please support me po kasi magbibigay po ako ng paraffol. Bye! Hello, Coach Cindy here. So, naghanda ako ng 3 best strategy, 3 best tip na pwede kong maibigay sa iyo para mas mabilis mong ma-hit yung 4,000 watch hours na nire-require ni YouTube para ma-monetize ka. So, stay tuned and tapusin mo tong video natin. Before ka kasi ma-monetize, meron kang 2 or 3 or 4 na mga dapat ma-achieve or ma-gain or ma-complete na requirements. Ang una dito is yung 1,000 subscribers. Medyo mabilis-bilis kunin yun. Ang medyo struggle kunin is dapat ma-gain mo, ma-acquire mo, makuha mo, or ma-fulfill mo, or ma-reach mo yung 4,000 watch hours in the span of 1 year. Kasi may expiration yan. Ngayon, bibigyan kita ng 3 best strategy na nakita ko nakatulong sa mga naunang YouTuber na kagaya ko. So, gusto ko magkaroon ka ng idea dito. So, first in the list is kailangan mo muna makapag 1,000 subscribers para i-allow ka ni YouTube na gamitin ang live streaming. Pwede kang mag-daily live streaming na pwedeng naglalast ng mga 1 hours hanggang maximum ng 10 hours ang nakita ko. Ito, baka katulong ito para mas mabilis mo kasi ma-hit yung 4,000 watch hours mo kung mas longer period yung ini-stay mong naka-live stream ka and madaming nanonood sa'yo. Every minute count. So, ang ginagawa nila, matagal sila nagla-live stream, may pakulo sila, may pa-game sila, may pa-load sila, and may mga paangat program sila just to keep the people from watching and magstay sila doon sa live stream. In that case kasi is nabibigyan sila ng mas longer retention, mas mahabang period ng panunood. And nakita ko nga inaabot ng 10 hours, what if daily. So, talagang nangyari sa kanila, yung 4 months lang na monetize na sila, and yung isang nakilala ko is 2 months lang na monetize na siya dahil ginagawa na yung live streaming. Tip number 2 is you need to create longer quality, substantial, informative, helpful videos. Kasi, let's say for instance, i-calculate natin meron kang 4 videos na naglalast ng mga 12 minutes to 13 minutes. What if meron kang 7 video na may ganong 12 minutes? Ilagay mo yan sa playlist. Pag nalagay mo na sa playlist, ask your friends, your relatives, your co-workers, your kakilala na panoorin yung playlist, hayaan lang. Kasi pag playlist kasi, continuously ang pag-play ng 7 videos, tuloy-tuloy yan kahit hindi na nila yan tingnan. So, every watch hours din, kahit minuto, kahit 12 minutes plus 12 minutes plus 12 minutes, kasi nga diba 7 videos ang example natin, nagka-count pa din yan para madagdag doon sa watch hours mo. Kung daily nagpapanood sila ng playlist mo. In this case kasi is pwede kang mag-open ng multiple tabs. Yung tab number 1, tab number 2, tab number 3. So, gawan mo ng ibang YouTube channel ang mga family member mo. And then, pwede mong gamitin yan para mag-watch. Okay po. And pwede kang magamit ng mga iba't ibang gadgets. Pwede yun. And pwede ka din maggamit ng mga iba't ibang laptop kung meron ka lang naman. Kasi kailangan mo mag-strategize. Okay po. Basta ang pinaka-goal kasi habang hindi ka pa kasi monetize, dapat may nanonood, may nagpi-play ng mga videos mo. So, may advantage kasi pag longer period or longer videos kasi ang ginagawa mo than the short ones. Siyempre, the longer videos will give you more time, more airing time. Okay po. So, yun. Patuloy mo lang. Kahit ikaw, panoorin mo ng araw-araw yung playlist kasi iniiwanan lang naman. Yun kasi ang ginawa namin mag-asawa. Bakit namin na-hit agad yung watch hours namin, na-complete namin siya agad. Yun ang ginagawa namin. Playlist, multiple tab, multiple gadgets, and may mga relative din na tumutulong sa amin. And of course, kaya ko sinabing quality videos kasi at this very early pa ito na mamomonetize ka pa lang, good investment na yung mga good quality content. Yung kapaki-pakinabang, yung informative, yung helpful, yung substantial. Kasi, kung may nanonood na dyan ngayon, ang YouTube videos kasi natin is the more tumatanda, the more nagiging asset. So, invest wisely. Gumawa ka ng mga talagang quality yung content. Para, in the near future, hindi mo kasi alam alin sa mga video mo ang magbibigay ng malaking sahod sa'yo. Kaya as early as now na hindi ka pa monetize, at least you are investing a good quality investment already.
So third best tip, best strategy, paano mo mag-gain ng agad-agad ang 4,000 watch hours and how this will help your YouTube channel grow massively and rapidly. Okay, kailangan mo lang naman maging consistent sa pag-upload ng mga long videos, yung kagaya sa tip number 2, ipagpapatuloy mo lang siyang gawin. Yung longer videos, yung substantial, yung informative, yung nakakatulong, a video that will answer someone's question, para kahit sabihin mong 3 years na yung YouTube channel mo, pinapakinabangan pa nila, yung video na gagawin mo even before ka pa ma-monetize. Okay po, always offer a help sa mga nagtatanong sa YouTube, kasi diba, ang mga tao pumupunta sa YouTube to ask something, to learn from you, na dapat po may mai-offer ka. Continuously, kung naghahanap ka ng mga ideas, maglista ka na para hindi ka mawala ng ideas, and yung consistency, yung flow, yung schedule mo, para pag alam mo may idea ka na, gagawa ka na lang ng content, magre-record ka na lang, edit, then upload. Hindi ka na ma-stress, hindi ka magka-cramming na, ano kaya ang topic ko ngayon? So, kailangan ilista mo yung mga future content na gagawin mo. In this case kasi is mas mapabilis yung ang pag-track mo doon sa pina-follow mong schedule. Halimbawa, every ka mag-schedule. Ako kasi, nagre-record ako at night kasi tahimik. Doon ako nagre-record. Ginagawa ko, nagre-record ako at least maximum of 4 videos. In the morning ko po yung ina-upload. Kasi in the morning, gising ang tao, nasa social media ang tao, may manonood po. Hindi po ako nag-a-upload sa gabi kasi most ng population natin is tulog. Kailangan natin mag-strategize. Meron pong best time ng pag-a-upload. Kailangan mo isa alang-alang na dapat nag-upload ka is may nanonood sa iyo. Huwag kang mag-upload ng walang posibleng manood, kasi po yung first crucial time is yung first hour ng pag-upload mo hanggang 24 hours. Diyan kumukuha si YouTube ng analytics sa algorithm na yan na dapat bang i-promote massively itong video na ito. Yan po, depende yan kung may nanood na agad sa unang oras or sa unang 24 hours. Pag nagkaroon ng signal si YouTube na nahit mo yung magandang analytics or algorithm na yan, na magandang feedback, magandang datos, ipopromote pa yan ni YouTube sa mga susunod na araw at sa mga susunod na araw. Doon po kasi sa YouTube nagbabase. So kung mag-strategize ka, longer videos, quality videos, kapakipakinabang na videos, and magandang rate, madaming nanonood, para soon, ito ang maging dahilan paano ka magkakaroon ng maraming views and paano mag-grow ang YouTube channel mo massively. So that's my best 3 tips. Kung may naiisip ka pang ibang tips, please comment down below para po gawan ko yan ng part 2 tungkol sa content na to, and i-shoutout ko, i-flex ko yung YouTube channel mo for sharing your idea. God bless.